Hindi ko po kayo masisisi kung kayo kabahan, pero at least ngayon, alam nyo na. Ay, tatakbo na to. Ngayon, shoutout mga idol. Update tayo regarding dito sa JBP trading expert ni Jomar Puzon. Ayan. So, alam niyo naman guys, no, nakahapon ay ito nga ay naging scam na. Okay? So, ayun, hindi po tayo nagkamali na sa unang checking pa lang natin, sa unang silip pa lang natin sa kanyang page, sa kanyang mga videos, sa kanyang mga sinasabi, at yun ay nakita natin na meron siyang indication na isa na naman panibagong Ponzi scheme kagaya nung mga previous na mga itlogan, manukan, mga broiler, no? Ngayon mga kapatid, no, etong JBP ay nakitaan niya natin ng isang indication na ito ay Ponzi scheme. Okay, na ang ginagamit nila na itong front ay itong mga manukan, no, para lang masabi na sila ay legit. Okay? So, ang kanilang source of income bukod dito daw sa manukan ay syempre trading. Marami na yung gumagamit ng ganyan. Gas-gas na po yan, no? So, ayan na nga, hindi tayo nagkamali na ito nga si JBP ay tuluyan ng tumaob. Okay, so base nga doon sa mga research natin at etong SEC ay naglabas na ng warning laban dito sa JBP, no? Nitong February din lang. At yan ay syempre alam naman natin na after lumabas nitong SEC ay magsisimula na silang tumakbo, no? Kasi pwedeng tamaan yung kanilang mga MOP, no? Ayan. So, bukod doon mga kapatid, sabi nga natin, itong JBP ay isa talagang Ponzi scheme, no? Yung kanilang mga modus. Ngayon, isa pang nakakatawa ay kapag ito'y nagla-live, no? Marami siyang mga sinasabi na admit niya sa sarili niya na ito nga kanilang ginagawa ay kulang sa lisensya. Real talk din to. Kung iisipin ninyo na lumabas yung SEC na yan, which is bawal naman talaga. No, so ibig sabihin illegal talaga, no? Binibigyan na lang niya ng pangangatwiran yung kanyang modus na ay nakikita niya naman ako live. Oh, tumutulong naman ako sa inyo. Ang importante nagtutulungan tayo. Hindi po kasi ganoon mga ludi, no? Kung kayo ay alam nyo yung tamang proseso ng pagtatayo ng negosyo, alam po ninyo na yung kanyang ginagawa ay illegal. O, 'di ba? So, walang mga tamang dokumento. Hindi rin malinaw kung nasaan yung office niya, nagpakita na lang ng mga video ng mga manukan, no? Napakadali niyan, ang dami nang gumawa niyan eh. 'Di ba? So, yung opisina niya hindi malinaw na naka-indicate kung nasaan ba talaga, no? Naglabas na lang siya ng mga dokumento, ng mga permit kuno, para lang masabi na siya ay legal. So, ayun nga, nakita natin upon research na ito po ay pangalawa, no, sa kanyang naging modus. Yung una ay yung wealth matrix, no? Ang pangalan naman niya doon ay si Chester Singh. Yan po ay may possibility na eto nga, etong pangalawa niya ay maging scam kasi yung una naging scam. Mga ludi. So, ganon. Kung gusto ninyong maunawaan lahat yung tungkol dito kay kay Jomar, kapatid, may mga vlog po tayo dyan, pwede po nyong i-review. Okay? But for now, since ito is scam na, ito po yung video clip na na-save ng ating kasamahan, no? Dyan sa Rust Team, na bago siya tumakbo ay ito po yung huling live niya. Okay, so ayan mga ludi, no? Kung kaya nyo pang pakinggan yung sinabi ng inyong CEO, go ahead po. Ngayon mga kapatid, kung kayo ay malaki yung ininvest nyo dito, no, bumuo po kayo ng grupo ng mga desidido mag-file at pwede po namin kayong i-guide. Okay? So, ang importante po kayo ay desidido, no? So, ganon, gumawa kayo ng GC, mag-organize kayo para ma-guide namin kayong mabuti
para makasuhan itong si Jomar. Nakikita niyo naman yung legit niyang pagmumuka. Ang i-verify na lang po is yung doon sa MOP or ano ba talaga yung totoo niyang pangalan. Ito ba si Jomar o si Cheska? Okay? So mga ludi, no? Next nito is yung video niya ng last na live niya. Okay, so we do hope guys, no, na sana yung mga next nating pagbibigay ng warning, ng babala sa mga lilitaw pa o mga ongoing scam, makinig po kayo. Okay? So, ganun po. Marami sa inyo hindi naniniwala sa amin. Kasi kapag itong mga CEO ay nag-gaslighting, syempre magaling yan. Aral na aral nila yung papaano nila manipulate yung mga miyembro nila, yung mga investors nila, at magmumukha silang kawawa samantalang kami ay naninira. Kaya nga po ako po kung magbablog ako, gusto ko po yung magbablog ako na hindi po ako naninira ng kapwa ko. At the end, mga kapatid, syempre marirealize ninyo na tama pala kami. At ang inyong pinaniniwalaan, ang inyong pinagkakatiwalaan ay isang scammer. Okay? So ayan, hanggang sa muli, Shim ni Anyol, babush. Hindi na rin ako para mahiya kasi para sa akin hindi naman importante. Ang importante naman dito yung alam ninyo. Katulad niya, nag-report ako, maganda yung ginawa ko. So, masaya ako, proud po ako. At alam ko, proud din po kayo. Ngayon, hindi ko po kayo tinuturuan lumaban. Masama po yun. Hindi ko po kayo tinuturuan makipag-away, makipagtalo, kasi hindi tayo bibigyan lalo ng biyaya nun. Pag meron sa ating bumabato, hindi naman natin kailangan gantihan, dilaan na lang po natin. Tapos ngitian, hayaan na lang po. Kasi pag pinatulan po natin yung mga ganong klaseng tao, lalabas po tayong makitid, lalabas po tayong mapakla o bitter. At bukod po doon, yung biyayang pwedeng ibato sa atin, hinahadlangan lang natin. Kasi syempre, si God, araw-araw po yan, kumbaga pantay yan kung magmahal, pantay yan kung magbigay ng biyaya. Araw-araw po yan naghahagis sa atin ng biyaya. Pero kung may ginawa kang hindi maganda sa kapwa mo, yung para sa'yo, hindi mapupunta yun sa'yo. Mapupunta yun dun sa tao kung saan niloko mo, inargrabyado mo. Kaya wag po tayong magtaka kung may mga taong mas umaangat. Kaya nga po ako po kung magbablog ako, gusto ko po yung magbablog ako na hindi po ako naninira ng kapwa ko. Gusto ko po, nagbablog ako, yung tipong nagbibigay pa po ako ng inspirasyon sa iba na wag po tayong sumukong lumaban kahit anong pang estado ng ating pagkatao. Ang mahalaga po doon kaya nating panindigan, kaya nating patunayan, at higit sa lahat, wala po tayong dapat itago o katakutan. So, pagpapakatotoo lang mahalaga. Hindi po ako tatakbong presidente, pero katulad nga ng sinabi ko, bilang CEO ninyo, nagpapakatotoo ko. Hindi rin po ako ngayon nagmamagaling kasi bakit? Gusto ko lang pong ipakita sa inyo kung gaano po tayo kalakas, kung gaano po ako, kasi marami ko natatanggap na chat regarding nga doon. Hindi ako nagdadrama, tignan niyo po yung mga mata ko, tignan niyo yung aura ko, hindi rin ako nagpapaawa. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na, eto, totoo talagang dumating ako sa point na siguro nga po dahil sa hindi po ako sanay magpuyat. Kaya hindi na po tayo, yun nga, kaya nangyari po yung mga hindi po yung drama o senyales. Kasi pag katulad nung sinabi kong halimbawa, tulad niya, alam niya kasi ganun, masama siya mag-isip, negatibo. Paano pala kung nangyari yung iniisip niya? Buti na lang na nanalo ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Malakas tayo sa taas, ibig sabihin. So, mag-isip tayo ng positibo, mag-isip tayo ng maganda, nang sa ganun, mag-expect pa tayo ng higit pa doon sa ine-expect natin. So, hindi ko po kayo masisisi kung kayo'y kabahan, pero at least ngayon, alam nyo na. So, bakit ko po ginawa yun? Para malaman natin kung sino yung mga mananamantala sa atin. Kasi, yung gumagawa ng gulo, yan po yung naghahanap sa atin ng pagkakataong butasan tayo. Yun ngang walang makitang ibubutas ginagawa ng butas Yung pa kayang makakakita sila ng pagkakataon na, ay, tatakbo na to. Tatakbo tayo sa page, sa kabilang page kung saan, family, tayo-tayo lang. Ganun po yun. Totoo po yun, mangyayari yun. Hindi ko lang po yan naaasikaso dahil nagkakasunod-sunod po kung paano ko kayo isecure. Ito pa isipin nyo.
Real talk din to. Kung iisipin ninyo na lumabas yung sect na yan, which is bawal naman talaga. Medyo tahimik lang ako ng konti, hindi ko lalakasan. So, pag tayo secure doon, tayo lang, may magagawa ba sila? Hindi nila mapipigilan tayo na tayo ay umangat, hindi nila mapipigilan kahit ano pang sabihin nila. Dahil tayo po ay madami ritong nagkakaisa. Ngayon, mali man yun or masama man yun sa batas or sa paningin ng iba, ang importante po dito, nagkakaisa tayo, wala po tayong inaargrabyado, wala po tayong niloloko, at wala rin po tayong inaapakang ibang tao. So, dahil po ay sumusunod naman sa batas, kaya silent lang po tayo. Kaya ginagawa ko po kayong isecure. At papuntahin sa mundo ng kung saan talagang mararamdaman ninyo. Ngayon, hindi nyo pa maramdaman yung totoong kitaan. Bakit po? Kasi hindi nyo pa masyadong alam. Alam nyo lang ganyan, nakikita nyo lang ganyan. Kaya pag nandun na tayo sa page na yon, talagang secure yun. Paano ko nasabi? Kahit naman wasakin nila ng wasakin yan, mananaig pa rin tayo. Kasi nagkakaisa tayo. So ako, ang gusto ko lang mangyari, hindi ko kailangan kampihan nyo ako. Kung sa tingin nyo naman may mali rin ako, pwede nyo naman akong itama kasi ako nakikinig naman. Ngayon, ang gusto ko lang po mangyari na wag po tayo magpa-apekto sa kanila. Lalo po kung nakikita nyo naman po yung ginagawa ko. Kasi yung epekto po sa akin, kapag kayo yung naaapektuhan din po ako kasi kailangan ko pong sagutin yan Kailangan ko pong ipaliwanag yan. Which is, yung 1, 2, 3, 4, 5, naubos po yung 5 oras ko para ipaliwanag yan. At yung impact po sa akin noon, hindi ko po nagampanan yung dapat kong gampanan para sa ating hinaharap.